Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Biyernes, Abril 10 na kita tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita kada aga, Junel Baclay kag karon sa aton mga pangulong dinalan. DSWD Field Office 6 nakahatag na sang masobra 40 milyones pesos nga cash relief assistance sa mga tricycle driver sa Iloilo City, Pasig City kag Rojas City. DSWD-NIR nakahatag na sang cash relief assistance sa masobra 27 mil ka mga tricycle driver. Fuel coupons ginpanagtagman sa pila ka jeepney operators and drivers sa syudad sang Iloilo. Community kitchen sa Barangay Kaliparan, Aravalo, kag Boulevard Molo ginbuksan. 3.8 million pesos nga balor sang illegal nga droga na kumpiska sa buy-bust operation sa Estancia, Iloilo. Masobra to nga sa milyon ka pesos nga siya buo na kumpiska man sa buy-bust operation sa Santa Barbara. Importansya sang road safety kag traffic discipline niwat ang pahanumdom sang LTO sa mga transport group kag cooperative sa giniwat nga Iloilo Transport Cooperative Congress. Apat ka panalgan nga school building gininagurahan sa Technical Institute of Iloilo City Molo Campus. Kag talamdan kag 4K for more progress dashboard ginlunsar sang Iloilo Provincial Government. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:05 sa aga. Kag karon sa detalye sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. DSWD Field Office 6 nakahatag na sa masobra 40 milyones pesos nga cash relief assistance sa mga tricycle drivers halin sa Iloilo City, Pasig City, kag Rojas City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Erenieta. Nakapanagtang na sa masobra sa 40 million pesos nga cash relief assistance sa CRA sa mga tricycle driver gikan sa Iloilo kag Capiz ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa ginhiwat nga payout sang Miyerkules Abril 8. Sandig sa datos ng DSWD6 sa masobra 8,400 nga benepisyaryo gikan sa Iloilo City, Pasig City kag Rojas City, may 8,021 na nga nakabaton sa kabugusan nga 40,105,000 pesos. Sa mga nag-claim, 1,873 sa ila ang gikan sa Iloilo City, 2,433 sa Pasig City kag 3,715 sa Rojas City. Kada isa nagbaton sa tig 5,000 pesos nga CRA. Gimpayag ni Caris Feli Ligasti, Regional Information Officer sang DSWD6, nga ang mga wala nakabaton sang assistance sang Abril 8, may pagahiwaton ang DSWD6 nga special payout para sa ila. Ang pagpanagtag sang CRA kabahin sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga hatagan assistance ang mga apektado ang palangabuhian sa tunga sa nagataas nga presyo sang gatong. So, kasi sa aton ng mga antig naman yan, no, we are coordinating with the local government unit sa pag-schedule sa special payout para sa ila. Kaya sinari-sari man ang mga reasons diri so na ang may-ara nga mga wala nakabato, no? So may-ara nga mga kinahanglan nga i-verify back to their LGU, may-ara nga
emergency cases bigla, no? Hindi mga kadtos because na may mga emergency sa ilang panimalay or may importante good na na kadtuan. But as of now, actually in Rojas City, no, padayon naman ang resignation, no? Sa mga wala nakabaton kahapon, and the rest other cities, no, we are coordinating sa specific schedule kung saan kita mag-iwas ng special payout sa mga antin. Nabatian ng kabahing sampahayag ni Legaste. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Saranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD NIR nakahatag na sang cash relief assistance sa masobra 27,000 ka mga tricycle driver. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagapanumbalik sa balita si Marian Grace Ereñeta. Naka-release ang tig 5,000 pesos nga cash relief assistance o CRA sa masobra 27,000 nga mga tricycle driver ang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD Negros Island Region. Sa kabug-usan nga 34,974 nga target nga mahatagan sang CRA sa NIR, nakahatag na ang regional office sa 27,549 ka benepisyaryo as of April 8. Madumduman nga ginhiwat ang tagdaganay sa mga syudad sa Bacolod, Bago, Cadiz, Escalante, Himamaylan, Kabangkalan, La Carlota, Sagay, San Carlos, Silay, Sipalay, Talisay kag Victoria sa Negros Occidental. May giniot man nga payout sa Bai City, Bayawan City, Canlaon City, Dumaguete, Gihilgan City kag Tanhay City sa Negros Oriental. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Saranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbaton sa fuel subsidy ang masobra 1,000 ka mga PUJ operators and drivers sa giniwat nga distribusyon kahapon nga adlaw Abril 9. Kabahin sa pagpakita sang suporta sa transport sector ang Iloilo City Government ang nagpanagtag sang balor 1,500 pesos nga fuel coupons sa mga benepisyaryo sa Barangay Quintin, Salas, Haro. Ang fuel coupon na sarang magamit sa ila pagpatughong sa mga accredited gasoline station sa syudad. Una na nga nahatagan sa nagligad nga simana ang mga tricycle drivers kag operators kabahin sang ayuda sang Iloilo City Government sa ginapangatubang nga krisis sa langis. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapadayon ang pag-operate sa community kitchen sa Iloilo City Government sa Barangay Kalaparan, Arevalo kag Barangay Boulevard, Molo agon magatag sang libre nga pagkaon sa mga pumuluyo sa tunga sa nagapadayon nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Sa karon naglabot na sa 3 ka individual gikan sa low-income families ang ginserbihan sang community kitchens. Ginatagan man sang prioridad ang mga vulnerable sectors kaangay sang solo parent, persons with disability, senior citizens kag PUJ drivers. Magalawig sang 5 ka adlaw ang community kitchens sa 2 ka nasambit nga barangay kag liwat nga i-re-evaluate sang Crisis Management Council. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Binabantayan sang DA-BFAR NIR kaupod ng lokal nga panguluhan ang mga nabalita nga kaso sang food poisoning sa Cadiz City, Negros Occidental nga ginaangot sa pagkaon sang aloy o kon tulingan. Base sa inisyal nga report, ang mga sintomas nagasanto sa scombroid fish poisoning. Apang inatag sang ehensya nga hindi ini duna nga hilo sa isda, kaya nagkakatabo lamang kung hindi mabugnawan sang gusto ang isda halin sa pagkahulik tubtob makalabot sa merkado. Patag pa sang ehensya mga aloy o kon tulingan kung mapabayaan sa init, may kasara nga mag-produce ang mataas nga level sang histamine nga hindi madula bisan lutoon o kon prituhon. Ganiliwat nga ginpahanumdum sang ehensya mga manugbaligya nga ipabilin nga preska ang ilang mga isda kag siguraduhon nga yara sa chilled condition ilabi na gid subong nga tingadlaw. Nagahinyo man ang opisina sa mga manugbakal nga hindi magpadayuno ng pagkaon sang isda kung may hindi na andan nga sabor, nga daw metal o kon tuman kakahang o kon mapait. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa Provincial Drug Enforcement Unit Team 3 sa Iloilo Police Provincial Office ang 5 ka mga drug personalities sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Barangay Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Ang mga suspect kinilala nga Sanday alias Kurt, 20 anyos, alias Jade, 35, alias Len, 21, Raf, 42 anyos, kag si alias Charles, nga 19 anyos ang edad. Nakumpiska sa operasyon ang 560 grams ang suspected shabu nga may estimated standard drug price nga 3.8 million pesos.
Sa karon yara na sa kustudiya sang pulis sa mga arestado kag mag-atubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa Banwa naman sang Santa Barbara, arestado man sang PDET o kon Provincial Drug Enforcement Team ang high-value target individual sa ginpatagan nga bypass operation sa DECA Home Subdivision, Barangay Balabag, Santa Barbara, Iloilo. Ginkilala ang suspek kay alias Jenner, 44 anyos, sang DECA Home Subdivision, Barangay Balabag, Santa Barbara. 77 grams sa suspected shabu ang nakuha sa paghinakop sini nga may estimated standard drug price nga 532,000 pesos. Kapin 3 ka semana nga ginmonitor ang suspek sa mga operatiba ka natukiban ang illegal sini nga aktibidad. Ginaligar nagakuha sang supply ang suspek sa Iloilo City kag ginabaligya sa manwa sang Santa Barbara kag kaiping nga mga lugar. Kaso nga paglapas sa RA 9165 ang ginapangatubang sang suspect. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naging dinapit nga humalambal sa giniwat nga Iloilo Transport Cooperative Congress 2026 si LTO6 Regional Director Attorney Gaudioso Eduspan II nga ginpatigayon sa Provincial Cooperatives Development Office nga may tema Driving Forward Transport Cooperatives Towards Safe, Sustainable and Efficient Mobility. Sa yamin sayagin pakigbayan ni Direktor Eduspan ang importansya sang road safety kag traffic discipline sa public transport agud mapasanyog ang serbisyo sa commuters lakip man ang kampanya kontra colorum operations kag overloading violations. Paagi sa kooperasyon nagapati ang LTO6 nga malampuwasan sang transport sector ang mga pagpanghangkat bisan pa sa ginapangatubang nga fuel crisis sa diin ginahanglan ang pagbuylugan na isang ehensya kag kooperatiba para mapaumwad ang estado sang transport services. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 4 ka panalgan nga school building gininagurahan sa Technical Institute of Iloilo City, Molo Campus. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Emerose Santiago. Pinagurahan sa Iloilo City Government ang bago nga school building sa Technical Institute of Iloilo City TIIC Molo Campus sa Miyerkules. Ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Rai Satrañas kaupo ng mga opisyal kag faculty sa eskwelahan ang ribbon cutting kag unveiling sa commemorative markers sa nasambit ka building. May ginhiwat man nga blessing nga ginpangunahan ni Reverend Father Gremar Lacson sa St. Anne Parish Molo. Sunod sa alkalde padayon ang lokal nga panguluhan sa pagmodernize kag pagpalapad sa TIIC agud madamo pa sang Ilonggos nga makagraduate kag mabuligan makapangita sang obra. Ginpayag niya nga madamo na sang graduates gikan sa TIIC nga karon nagaobra na sa nanintuhay nga industriya. Ang building nga may 4 ka panalgan, may elevator, kag 8 ka classroom sa mag-accommodate sa nagadamo nga estudyante sang eskwelahan. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Sansugudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Talamdan kag 4K for more progress dashboard ginlunsar sa Iloilo Provincial Government. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sa balita ni Hope Torrichante. Formal na nga ginlunsar sang Iloilo Provincial Government ang duha ka digital platform project sini. Ang talamdan geospatial platform kag ang 4K for more progress dashboard bilang kabahin sang ginaduso nga digitalization sang sistema kag proseso sang Kapitolyo Probinsyal. Ginapromote sa mga proyekto ang data-driven governance para mas makaresponde kag mas mangin epektibo ang depensa sang lokal nga panguluhan batok sa mga pagtilaw sa mga komunidad. Suno kay Mr. Carl Brian Grino, hepe sang Provincial Defense Action Center, ang 4K for More Progress Dashboard magahatag sang importante kag makabuluhan nga impormasyon kag datos nga magagiya sa gobernador, mga policy makers kag mga department heads sa pagpasad sa mga polisiya kag mga pagsulundan para sa ikaayo sa mga komunidad sa Iloilo. Lakip sa mga datos nga sarang makita sa dashboard ang mga pamahog sa kaluwasan sa mga pumuluyo, natural kag man-made disasters, kriminalidad, insurhensya, krisis, health security, malnutrition, outbreak, food security, education crisis, rice crisis, kag iban pa. Ang talamdan naman ukon ang technologically advanced lens for the assessment and management of the development
and for actions needed, nagagamit sang geospatial dataset gikan sa masobra na pulo ka provincial offices padulong sa isa, interaktibo kag masigurado nga platform. Halimbawa sini sa bahin sang PDRRMO, ang talamdan magaserbe nga critical lifeline sa diin pinaagi sa platform igamapa ang mga hazard-prone areas, evacuation centers kag mga critical nga pasilidad. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Madamo nga mga Ilonggo nagapangita sang ila ginhalinan kag bilang sabat diri ginpasangkad sang Iloilo Provincial Library ang access sa family history records pinaagi sa bago nga partnership sini nga Family Search. Kadungan sa selebrasyon sang simana sang Iloilo ginlunsar sang public library ang iya sini nga partnership sa Family Search nga nagbukas sang madamo nga koleksyon sang digitized records kangay sang birth kag marriage certificate, baptismal records, kag iban pa nga historical document nga importante sa panalawsaw sang family lineage. Suno kay Miss Aliana Delgado sa Iloilo Provincial Library and Archives, hindi lang academic ang interes sa genealogy, kundi personal man para sa madamo nga mga Ilonggo. Halin sa nagakinahanglan sa dokumento para sa citizenship application, tubtob sa mga may luyag lamang nga makilala ang ilang mga kanunuan. Iniwat sa Casa de Real de Iloilo ang launching ngayon tambungan ni Mr. Philver Ordinario, Field Relations Manager sang Family Search. Sa karon ang may isa ka computer nga ginpain ang library para sa Family Search nga sarang ma-access sa mga nagagamit sang pasilidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naka-record sang 312,000 pesos nga kita sa ila pinakaulihi nga pag-ani sa mga pompano ang Igdarapdap Fisher Fox Association sa Nueva Valencia, Guimaras. Pagi sa buli sang aquaculture and mariculture expansion and invigoration project sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang grupo nakakuha sa masobra 1,000 ka kilo sang pampano. Ang mga ini ang ginabaligya sa bili nga 300 pesos tubtob 350 pesos. Depende sa kadakuon. Sa idalom sa nasambit nga proyekto sang BFAR, ang grupo nakabaton sa mga fingerlings pagkaon sang isda para sa initial cycle kag 10-meter diameter high-density polyethylene cage agod suportahan ng ilang mariculture operations. Sa ikatatlong produksyon, nakitan sang BFAR ang mas nagbakod nga technical capacity kag kumpiyansa sa mga miyembro sa aquaculture bilang isa kabugana nga palangabuyan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Visayas Legs ang National Sepak Takraw tryouts para sa ASTAF Under-19 Asian Championship hiwaton sa siyudad sang Pasig. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Sa Report. detalye sang balita ni Marian Grace Erenieta. Hiwaton sa siyudad sang Pasig ang Visayas Legs ang National Sepak Takraw tryouts para sa kalalakihan kag kababaihan sa palaabuton nga Abril 18. Ang kahiwatan kabahin sa selection process para sa mangintiglawas sang pungsod sa Asian Sepak Takraw Federation o kon ASTAF U19 Asian Sepak Takraw Championship 2026. Ang kahiwatan ang pangunahan sang Pilipinas Sepak Takraw Association. Ginalauman nga ginatos ka mga sepak takraw athletes sa Visayas ang magabuylog sa tryouts. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dugang nga livelihood kag skills training para sa mga persons deprived of liberty kinatanyag sang SELDA program sang city government. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Sa Report. detalye sang balita ni Emer Rose Santiagudo. Mas ginpasang lugbas ang Iloilo City Government ang programa para sa persons deprived of liberty o kung PDLs na nagatuyo maghatag sang livelihood kag skills training. Ang SELDA program o kung Skills, Entrepreneurship and Livelihood Development Activity sang Iloilo City Government gin-expand pa. Pinaagi sa pirmahanay sa tunga sang Iloilo City Government kag Bureau of Jail Management and Penology o kung BJMP sang Abril 6 sa pagpanguna ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas, BJMP 6 Regional Director Chief Superintendent John Montero, kag Technical Institute of Iloilo City School Administrator Maria Mafilde Treñas. Halin sa 20 ka initial nga training courses nga ginalakipan sa jail pantry, reflexology, kag cosmetology na dugangan pa ini sang emergency medical response, food and beverage management, computer literacy, fashion and garments production, electronic servicing,
Kag iban pa, may araman sang business-related workshops kaangay sang financial literacy, kag entrepreneurship training, kag technical and vocational education and training courses, kaangay sang automotive servicing, construction painting, driving, electrical installation, plumbing, kag iban pa. Naglabot sa 136 ka PDLs ang nag-graduate sa programa sang Iloilo City Government nga SELDA, kaupod ang TIIC kag iban pa nga pribado nga sektor halin 2023. Para sa Bagong Pilipinas, Emma Rose Sugudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Inanunsyo sa Kaluya Municipal Tourism Office nga igapaiwayanay ang large-scale festivities ang Tatusan Festival karon nga tuig. Ini kasunod sa ginapatuman nga energy conservation efforts bangod sang energy emergency sa pungsod. Sa piyak sang pagpaiway sang street dances kag sang mga major kag cultural gathering sa Kaluya, payag sang opisina mangintion ini agud pilion ang mga essential services kag pagkinot sang enerhiya. Ginklaro naman sa Tourism Office nga magapadayon sa gyapon ang Mayor's Cup National Jigging Competition kag ang Tatusan Duathlon nga gindisenyo para sa ulugon ng mga atleta kag ang fishing heritage sang Kaluya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:24 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagin nyo nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Biyernes, Abril 10 na kita tuig 2026. Sa dugang pang mga balita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Salamat gid gali kay 107,000 followers na kita. Keep on following sa aton siniyang nga page kag sang iban pang mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Salamat man sa mga nag-upload sa aton siniyang FB Live subong nga aga. Kung nagid lamang inyo lagad ang inyo tagbalita, kada aga Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.